Question number 1. Pinaka-importante pampalasa sa pares. Pares Queen. Hindi sa mix ang ginagamit. Bits and asin, yan, importante. Isa lang ba? Ayan. Pero ang tingin ko bukod doon sa mga sinabi ni asin, bechin, at pampalasa, yung proseso eh. Kung hindi masunod yung proseso na matagalang kuluan, Yes, oo. diba? Tapos yung mga... Kasi ang process ko doon, yung buto-buto muna o kung laman, pinapakuluan ko muna ng mga 1 hour. Saka ko siya, dagdagan ng sabaw, titimplahan ng mga sigritong kalimpla ko na. So, ganun ang ginagawa ko. So, papakuluan to talaga. Nakita naman natin at nadaanan natin. Pinapakuluan muna bago timplahan para mas pasok yung lasa doon sa sabaw, kung ano man yung lasa ng lasa mo. Yung sabaw, saktong-sakto yung lasa, hindi nakakasuya, hindi nakakaumay. Tapos sabi mo nga, pag kulang sa flavor, meron naman doon garlic, may chili garlic, meron spring Kung hindi ka onions. satisfied sa sa anghang, meron doon chili garlic, meron doon chili sauce, o meron kang betoyo. Masarap na toppings sa pares. Yan. Toppings. Ano bang mga toppings? Garlic. Pinapatong, kung sa overload, yan, chicharong bulaklak at mga ano. Pero I guess, para sa'yo, ang pinakamasarap ay Yung lechon pares ko kasi, doon siya pumatok eh. Kawali at saka yung chicharon bulaklak. Doon siya nag-boom. So, ibig sabihin, mas masarap yung lechon kawali gawin pares kumpara doon sa beef. Pero kasi, pag magpapares ka talaga, yung nakilala unang pares is yung beef pares. Mga pares kanto. Yun na nga eh. Paano napasok yung lechon at saka chicharong bulaklak? Is this something na parang napanaginipan mo o Hindi. nakita mo sa paligid na pwede siyang pagsamahin pala? Hindi kasi ganito, dati beef pares ako, ang dami namin dito nagtitinda pa sa lugar na to. So ngayon yung customer, nakikita ko, sumisilip na lang doon sa tindahan ko, tapos aalis gano'n din sa kanila. Sabi ko, ano kaya yung pwede kong gawin para kakaiba sa mga latag beef pares? Yung naisip ko nga yung lechon kawali, tapos yung chicharong bulaklak. Hindi pa nga yan dati, hindi dalawa na yun, meron pa yan dati tuwalya, may balat pa, pinagaluhado ko siya. Prito din. Overload yung tawag, kaya overload yung tawag ko. Pero kaya lang sabi ko parang mas talo ako dahil maraming nilalagay. Tapos yung halaga niya, ganun lang. So binawasan ko ngayon ng menu, binawasan ko ng ibang tinanggal ko na yung tuwalya, tinanggal ko na yung tapos yung isa pa, yung balat. Ginawa ko na lang yung dalawa. So sabi ko para hindi naman ako lugi sa marketing sa 100 pesos. So yun, doon siya nag-boom, doon siya nakilala. At masarap, kahit dalawa lang. So yun, kaya naging ganun siya. Okay. So next naman, pinakamasarap na kapartner ng pandesal. Kasi syempre. Nagpapalaban ka ba sa pandesal? Yes. Magpapalaman ako, cheese, o kaya minsan wala na. Pag afford bumili ng cheese, bumibili. Pero pag hindi na, Alam mo kanina Pandesal kinakain ko yung lechon kawali at saka chicharong bulaklak. Parang masarap din siyang palaman ng pandesal. Pwede din siya. Talaga mo na maraming chili. oo, pwede naman. Depende lang yan sa trip din ng mga gustong, hindi mo gusto mo kakaiba naman, lagyan mo lang. Ako nga yung itlog na maalat, pinapalaman ko yan sa pandesal, kaya pinapapak ko. Depende lang naman yan sa tao gusto nila. Yung stick and joy nga, pwedeng ilagay sa pandesal ng stick and joy na to eh. Lahat naman pwede, depende lang yan kung gusto mo. Next natin. So ito more interesting para rin yung side. So, discarte o diploma? Sinagot ko na to dati pa. Oo, ano para Alam sa'yo? mo, importante din talaga ang diploma. Pero kung wala ka naman diploma, hindi mo kaya kumuha ng diploma, depende na yan sa diskarte mo kung paano mo papaangatin yung sarili mo. So, gano'n. Pero mas maganda pag sabay, madiskarte ka at saka may diploma ka. Ayun ang ultimate, di ba? Kasi pag isa ang naiwan, isa lang ang umaabante, minsan parang doon mo masasabing may kulang at meron pa pang dapat malaman. Pero kung sabay na meron ka, Kasi ako, nasabi ko yan dahil, di ba, wala naman akong diploma. Ang ginawa ko, ginalitan ko na lang sa diskarte. So, yun. Dahil hindi naman tayo pwedeng maubot, kunyari wala tayong diploma, hindi na tayo aabansa sa buhay. Yun nga yung tinatawag na diskarte, wala man akong diploma, mag-isip ako ng paraan para umasenso, tulad ng may mga diploma, di ba? So, kung kaya nyo mag-aral, tulad nga sinabi ni Diwata, kung kaya nyo mag-aral, mga bata, ituloy yung pag-aaral nyo. Yes. Dahil ano yan, makakabigay ng advantage sa inyo. Tapos, magdi-discarte pa kayo, and boom. Yes. Success. Tama yan. Anong gagawin ka? Question.
Pera, pagmamahal. Ayan, okay. Ito, maganda. Pera o pagmamahal? Pera. Pera. Kasi alam mo, kung may pera ka, maraming magmamahal sa'yo. Alam mo, Pag wala kang pera, wala magmamahal sa'yo. ano yan, isa yan sa realidad talaga ng ng kabuhayan at ng bansa, no? Pero pag totoo na mga klase ng pagmamahal, kahit wala kang pera, mamahalin ka pa rin naman talaga. Kaya lang, minsan, napakahirap o kailangan ng matagal na hintayan para sa totoong pagmamahal. Siguro sa panahon niyan, out of 1,000, mga dalawa na lang gumagawa ng ganyan. Kaya nga hihintayin mo yung dalawa. Yun. At Hindi, joke lang, sa sarili kong pananaw lang yan. Sa sarili ko lang pananaw. Hindi, pero totoo yan, yun yung realidad eh. Kasi minsan yung sinasabi nila, aanhin mo yung pagmamahal kung gutom na gutom ka. So diyan pumapasok yung team diskarte. Magtatrabaho ka na muna, magpapaka-asenso ka na muna, mag-iipon ka muna ng pera bago mo iisipin yung pagmamahal. Kaya nga I guess, ang tingin ko, kaya nasabi mong pera, kasi kailangan muna tayo mag-strive sa ambisyon natin bago natin isipin yung pagmamahal. Kasi ano yung magpapakain natin sa mga minamahal natin sa buhay kung wala tayong matinong trabaho, wala tayong ipon. Correct. Ngayon marami ka ng pera, pwede bang pagmamahal ang iyong isipin? Hala, hindi pa marami ang pera ko. Sapat lang. Tama lang sa pasahod sa mga tao. Wala pa nga akong bahay. Yung bahay ko nasa squatter, ano pa rin ako. Pero okay lang, yung masaya na ako doon kasi compare naman nung nasa tulay pa ako. So, hindi pa tayo mayaman. Pero nakita ko yung interview mo, sabi mo kahit pa paano nga, nabibili mo na yung mga basic na pangangailangan. Yes, for example, Nakatawid ka na doon sa gutom at nagsusurvive, kahit isang tuka, Tama. kahit pa paano nakatawid ka na doon. Anong pakiramdam na kahit pa paano, meron ng lugar mangarap ang isang diwata? masaya, masarap sa pakiramdam na dati kung hindi ako nakakatulong sa kamag-anak ko, lalo na sa nanay ko, sa kahirapan ng buhay. So ngayon nakakatulong na ako. So ang saya. Ano ba yung buhay mo? Nakakwento mo lagi na tumutulong ka sa nanay mo, sa mga kamag-anak. Ano ba yung buhay ni Diwata nung bata siya? Sa amin kasi mahirap talagang buhay sa probinsya, kaya Sa ano probinsya? Samar ako, ang hanap buhay kasi doon, mga farmers, tatay ko, nagpupupunas kami, nagtatanim ng panay, tapos mga kung ano-ano pa, yung mga trabahong bundok, yun naman talaga doon sa lugar namin kasi bundok kami. Tapos yun nga, nangarap ako pumunta ng Manila kasi akala ko nung una na mas madali kung napunta ka ng Manila. Depende pa rin lang din talaga yan kung anong trabaho mapapasukan mo dito. So, hindi ako sunerte sa mga trabaho ko. So, kaya, Ano yung naging trabaho? mga boy lang naman ang napasukan ko, mga tindira ng mga prutas, so mga ganun lang. So, Ilan taon ka niya? I think nasa 17 or 18, mga ganyan. Okay, nung lumuwas ka from Samar to Manila, saang part ng Manila ka ulit? Bandang Pasig, mga ganyan. Oh. At yun ang ginawa mo, nagtitinda ka. Ng prutas. Prutas. So, tapos yun na, tumalis ako doon, lumipat tayo ng trabaho. Kasi ang dami, mga trabaho ko, nag-construction pa ako. Wow! Boy. Basta kung ano, ganyan lang Bigay yun. ng prutas, Construction, boy. Yun lang naman yung mga trabaho. Tapos yun nga, nung natutunan ko na sa kalsada, ay nagpalaboy-laboy na ako, di mo napunta ko sa ilang tulay. Doon ko natutunan yung magtinda-tinda. Nung nawala din yung trabaho sa construction kasi pandemic dati. So, Ano ito na yung pandemic? Oo. Ito, pandemic ba? anong pandemic construction worker ako noon, tapos natigil kami dahil bawal lahat ng trabaho Siyempre, ko. oo. So, yung konting sweldo ko doon, inipon ko, doon ako nag-start magtinda. Hindi pa Paris noon. Sigarilyo, soft drinks, mga kape, yung mga pansit canton, yung mga ganyan. Yung nga lang kasi malakas din siya nung una. Tapos meron akong friend niya na lagi kong sinasabi na nawalan din ng trabaho pero magaling siya magluto. Tapos ng mga time na yun na pupunta sa sandahan kung maraming customer, sabi niya mas madali ang pera kung dinagdagan natin ng pagkain niya, mas malakas yung kita mo doon, mas malaki. So kung may pambili ka na ng kaldero, mapabili ka na ng Mula to nung yung mga tinda mo ng sigarilyo, Oo, yan. soft drinks, at saka hindi pa pansit canton, Oo. sabi mo nga. Tapos tinuruan ka niya magluto. O, pinagsabay ko, pansit canton, sigarilyo, soft drinks, tapos nilagyan namin ng pagkain. Ano yung unang pagkain na tinda? Mga Bicol Express, mga ganyan, mechado, mga adobong manok, yung mga ganyan, nakabalot na muna sa styro. Yung recipes na yan, Sa kanya mo na ba? to? Hindi. Wala akong so hindi knowledge. ka pa marunong magluto. Wala akong knowledge talaga sa pagluluto. So ngayon, lahat ng natutunan ko ngayon, pati yung parisan ko, natutunan ko yan doon sa friend ko. Anong pangalan ng friend? Wala na kasi yung friend ko na yan, si Mama Randy. Mama Randy. Din siya, pero matagal na siyang wala kasi parang may edad na siya tapos may maintenance siya noon dati.
So parang hindi na kinaya yung gamot. So wala na siya matagal na. So si Mama Randy, Mamarami. ang nagturo sa iyo nitong Bicol Express adobo Lahat at ng- mga iba't ibang ulam na nakastyro lang. Pati Paris. So, pero ngayon, di ba, mas lalo ko naman siyang in-improve. Ginawa ko ng Diwata Paris at saka nandun pa rin yung sigarilyo soft drinks ko, kape doon sa banda doon. Hindi ko pa rin dinala. Pero ang pinaka-ano ko ngayon, talagang number 1 yung Paris talaga, yung Seeking Joy. So, doon kasi ako nakilala na ngayon. I think alam mo, isa rin sa pinakamagandang appreciation. Parang naging mentor mo si Mama Randy, kasi siya nagturo sa sa pagkain at sa negosyo ng lutong pagkain. Yan ang pinakamagandang appreciation, yung ipagpatuloy mong maging matagumpay at may matulungan ka iba. Kasi natulungan ka niya, ang pinakapasasalamat natin kung wala na siya dito sa mundo, ay tumulong sa iba. Yes. Siguro tuwa siya sa iyo. Siguro kung buhay pa siya ngayon, siyempre, di ba, magkasama pa rin kami, kaya lang wala lang, hindi rin talaga niya kinaya. Okay, so yun ay basic lang na Pares ang iyong nalaman. Tapos naging, doon mo na nga napansin na parang lahat kayo pare-pareho ng beef. Parang triniig ko na siya na bakit hindi ko ipahinaman doon sa mga beef at yung tinta ko para at least kakaiba. Pag nagusto ng tao ay meron doon. So ngayon, marami na nang gumagaya, di ba? Marami na ako nakikita na gano'n sinmino ko. So okay lang yun. At least, di ba, nagkaroon sila ng hanap buhay na natutunan nila, nagaya nila sa akin. So ibig sabihin, nakatulong ako sa kanila. Yan naman ang best form ng, kunyari nakikita natin na umaasenso rin yung ibang tao mula dun sa idea na sinimulan mo. Parte rin ng tulong mo yun sa kanila. Sa isang araw, nabibilang niyo ba ang haba ng pila? Parang mula dun sa dati, kunyari, ano na ba ngayon? 500, 1,000 na ba? Pumipila. Siguro kung maghapon, maglampas lang ako. Hindi ko na kasi pinipila kasi di ba may mga time kasi na marami, mga time naman katulad niya hindi masyadong marami. Pero marami pa din. Marami pa din yan. Wala kang pila ngayon dati kasi yung pila umaabot ko sa paliko eh. Pero ngayon hindi ko nakita mo wala. When may init din ang panahon, at saka maaga pa naman. At saka nangyayari naman talaga yan, lalo sa business na hindi naman araw-araw Pasko, di ba? So nangyayari talaga na minsan mahina, minsan malakas. So laban lang. Yan nga yung sinasabi, pag gusto mo yung talagang ginagawa mo, hindi ka titigil kung humina man yan. Yes. Hahanap ka ng paraan para maging malakas ulit. True, oo. Kasi ako kung wala na kumain din sa Paris Overload ko, medyo humina na, nagsawa na sila. Nag-isip naman ako ng ibang menu naman. Lalagay ko. Ano ang naisip mong ibang menu? Marami katulad ng mga ulam, wala pa ako kasi nilalagay na yung mga kari-kari, mga kalderita na bongga, yung mga ulam talaga. Ayaw ko naman kasi maglatagay, pagsasabayin sila kasi magkakaroon ng kalaban yung tindahan ko. Para sa overload ko. Pero if ever, pati nakasawa, parang gagawin ko ng restaurant siya, pwede naman. So yun ang mga mga plan B. Yan nga gusto kong malaman kasi lumipat ka na dito, kahit paano komportable na yung location mo dito, hindi ka na nakakatulog doon, na lagi kayo nag-clearing operation, dito wala na. Ano pa ba ang plano at ano pa bang sinasabi mo pwedeng maging restaurant na ideal? Ayan, yun nga mga plano ko talaga. May Pasay na, may Quezon City. Noong una hindi ko naisip kasi never naman pumasok sa una na magkakaroon ako ng ganitong business na kung saan lang siyang dumating. So kaya talaga, pag nilaban mo lang talaga, hindi ka sumuko, kung may pangarap ka sa buhay, walang imposible na matupad mo yung pangarap mo kapag ginagawa mo na ng aksyon. Ito nga yung sinasabi ko kanina kasi di ba nga dati pag gutom, survival, tinatawid lang natin araw-araw. Wala kang oras mangarap, parang wala kang karapatang mangarap kasi ang kailangan mo lang maitawid ang Yes, araw sa oo. susunod na araw. Pero ngayon, nandito na rin ako sa point na ganito. So magkakaroon tayo ng pangarap. Yes. Sa pangarap ko ngayon na ma-expand pa yung mga business ko sa iba't ibang lugar. So magiging first plan ko yung Quezon City at saka ito dalawa na. Hindi lang yan marami pa akong target na lugar na pupuntahan ko at magtatayo din ako ng Diwata Paris. Para naman, for example, sa Paranaque, meron tayo doon. Yung mga taga Paranaque, hindi na pupunta ng Pasay para tikman yung Diwata Paris. Meron na doon. So ganun po. Ang